Magandang araw! Kumusta kayo? Ako si Ma'am Jeneline M. Baraso. Ngayong araw ay may kakaiba at kapanapanabik tayo aralin. Handa na ba kayong bumalik sa panahon ng ating mga ninuno? Tignan ninyo ang larawang ito. Ano ang napapansin ninyo? May nakakita na ba sa inyo ng ganitong paraan ng pagluluto? Sa inyong palagay, bakit kaya kawayan ang ginagamit? Ang paraan ng paglulutong ito ay tinatawag na pagluluto sa buho. Sa pagtatapos ng ating aralin, kayo ay inaasahang una, mailarawan ang tradisyonal na pagluluto gamit ang kawayan. Ikalawa, may ipapakita ang pagpapahalaga sa kulturang Pilipino. At ikatlo, makapagbabahagi ng ideya kung paano ito mapapanatili. Noon, wala pang kalan, gas o rice cooker. Ang ating mga ninuno ay gumagamit ng mga bagay na galing mismo sa kalikasan. Isa sa mga ito ang kawayan o buho. Ginagamit ito bilang sisiplan ng pagkain, tulad ng kanin, isda at gulay. Ang kawayan ay matibay, ligtas gamitin, at may natural na lasa na nagbibigay sarap sa pagkain. Makikita natin na ang pagluluto sa buho ay hindi lamang pagluluto. Ito ay bahagi ng aming kultura at pagkakakilanlan bilang Pilipino. Ngayon, subukan natin mag-isip. Isipin ninyo na kayo ay nasa probinsya at may handaan. Wala kayong kalan. Ano ang gagawin ninyo? Kung gagamit kayo ng kawayan, ano-ano ang mga hakbang sa pagluluto? Narito ang tradisyonal na paraan ng pagluluto gamit ang kawayan o buho. Ang ating iluluto sa araw na ito ay ang sinigang na isdang bunog na may hipon at adobong sitaw. At narito ang ating mga sangkap na kakailanganin sa ating pagluluto. Ang dahon ng sampalok, ang bunog at native na hipon, dahon ng alimangbang, asin, at kawayan o buho. Unang gagawin ay hugasan natin ang isda at hipon. Kunin natin ang kawayan. Ilagay natin ito sa loob mismo ng ating kawayan o buho. Sunod ay ilagay na natin ang ating alimangbang, na kung tawagin sa Ilocano ay kulibambang. Ilagay ang mga nahiwang alibangbang, o kung tawagin sa Ilocano ay kulibangbang. Ilagay na rin ang ibang sangkap. Lagyan ng asin at tubig. Ang sunod naman natin iluluto ay ang kanin. Mangangailangan tayo ng dahon ng saging. Ibibilo ito. Pagkatapos ay ilagay sa loob ng buho.
lagyan ng tubig. At ngayon, ilagay naman ang kanin na nahugasan na. Kumuha rin ng dahon ng saging bilang pantakip sa ibabaw. At maaari nang iluto ang mga pagkain. At ngayon ay naluto na ang kanin. Biyakin ito sa gitna. At hayan, luto na ang ating kanin. Ngayon naman ay ang ating nilutong sinigang na bunog at hipon. Idagdag na natin ang sitaw na adobo. Kain na! Sa pagluluto, gamit ang buho, makikita natin ang pagmamahal sa kultura, pagiging malikhain, at paggalang sa kalikasan. Kapag ginagamit natin ang likas na yaman ng tama, ipinapakita natin ang malasakit sa ating kapaligiran. Ang pagluluto sa kawayan ay isang tradisyonal na paraan ng pagluluto na nagpapakita ng talino at kultura ng Pilipino. Isa rin itong paalala na hindi natin dapat kalimutan ang mga aral at gawain ng ating mga ninuno. Ngayon ay sagutin natin ang mga tanong. Ano ang pagluluto sa buho? Bakit mahalaga ito sa kulturang Pilipino? Paano mo maipapakita ang pagpapahalaga sa tradisyonal na paraan ng pagluluto? Bilang takdang aralin, gumuhit o magsulat ng maikling sanaysay tungkol sa isang tradisyonal na pagkaing Pilipino na nais mong matikman. Narito ang rubric para sa gawain. Maraming salamat sa inyong pakikinig. Hanggang sa susunod nating aralin. Paalam mga bata!